Meron ditong tao na nakatadhana sa'yo, yung bang tipong galing siya sa mabigat na pinagdaanan, ano? Pagod na siya sa toxic cycle. Gusto na ng tao na to ng pahinga, okay? Pahinga sa mga drama. Siya yung tipo ng tao na natuto mula sa mga sakit na pinagdaanan. Hindi na siya yung interesado sa laro, sa mga komplikadong sitwasyon, ano? So, dito, lumabas itong Ten of Pentacles and Four of Pentacles. Kumbaga dito, no? Ito yung tipo ng tao na pang long term, ha? Kasi lumabas itong Ten of Pentacles, ano? Kumbaga, pwedeng family-oriented to, pwedeng stable, marunong siyang humawak ng pera, no? Very responsible siya, no? Protective din yung energy ng tao na to. Medyo guarded sa simula. Pero seryoso kapag pumasok sa relasyon. Hindi siya pang short-term fling lang, ano? Hindi siya ganon. Hindi pa kayo nagkikita or hindi mo pa to kilala, okay? So, nakikitaan ko dito, no? Merong mga kailangan matutunan or pwede rin tapusin, no? Meron akong nakikitang soul growth pagdating dito sa reading na to, no? Pwedeng bago mo ito makilala, pwedeng meron kang mabago sa sarili mo or meron kang dapat patapusin para sa sarili mo, no? Okay? Or pwedeng meron kang babaguhin sa sarili mo, okay? So, lumalabas lang din dito, no? Lumabas itong Ace of Wands dito, eh. Kayo, ha, pag nagtagpo kayo ng taong ito, malakas yung spark. Hindi pilit. Merong instant attraction talaga. Hindi lang basta sa physical, kundi parang may click agad, alam mo yun? Pwedeng magkakatugma kayo ng pag-ugali, pwedeng magaan lang yung energy ng tao na to, very comfortable ka sa kanya, ganon. Kaya lang dito, no, meron nung nakita ditong Two of Pentacles. Hindi ito mahilig magpaikot, ha, okay? Kapag pinili ka niya, ikaw talaga. Pipiliin ka niya ng buo. Hindi siya salawahang tao. So, ayaw niya ng may juggling o third party. Ayaw niya ng ganun. Ayaw niya ng may naagrabyado, okay, na iba. Or ayaw niya may nai-involve. So, lumalabas lang dito, no, matalino to. Diretso siyang magsalita. Emotionally mature, ano. Kumbaga, hindi siya sweet sa umpisa, pero totoo at malinaw yung intensyon. So, ibig sabihin, may pagka-spiritual tong tao na to. Tahimik siya, malalim, misteryoso. Para bang may intuitive connection kayo nito, okay? Pwedeng mararamdaman mo siya bago pa man maging official ang lahat. Alam mo yon. Sa Eight of Pentacles, masipag to, ha. Work-oriented siya dito, no? Pinagpapaguran niya lahat ng kanyang kinikita, okay? Hindi to pala hingi. Hindi siya tamad sa effort, lalo na pagdating sa relasyon. Then, sinabayan pa ng Hierophant dito. So, ibig sabihin, ano, malinaw ito, marriage energy, okay? Talagang pang marriage. Traditional yung values ng tao na to, hindi siya laro. So, ibig sabihin, may posibilidad na siya yung mapapangasawa mo or magbibigay sa'yo ng legal at serious na commitment. Dito sa Nine of Swords, Pride, and the Tower Reverse, pareho kayong may trauma, ha? Ito rin nakikita ko, pareho kayong may trauma, pareho kayong may takot. Kailangang i-heal yun. Pero hindi ito is destructive ending, ano? Kumbaga, mas para bang naiwasan yung pagkawasak, parang muntik na kayong hindi magtagpo, ganun. Pero nakikita ko dito, nakatadhana talaga sa'yo, eh, okay? So, itong taong ito, no, kung meron kang idea, okay, or pwede rin bibigyan ka ng clue, okay, kung sino to, matured siya, ha, may pinagdaan ng sakit, yun yung number 1, clue. Then, ikalawa, stable na to, good provider, ano, baga maganda yung energy ng tao na to. Then dito, tahimik to pero malalim.
Okay? Traditional siya, seryoso pagdating sa commitment. Hindi to mahilig sa drama. Ikalima. So, meron nung nakitang spiritual. Okay? Hindi sana kayo magtatagpo, pero dahil nagkaroon kayo ng kanya-kanyang kapalaran sa mga kanya-kanyang pinagdaanan na masakit, kayo pagtatagpuin dito. Okay? Pwede magtutulungan para maghilom. Okay? Isa siyang taong darating kapag handa ka na sa tunay na commitment. Ito lang nakikita ko. Darating to pag handa ka na. Pinakaimportante sa lahat ay ang sinong makakatuluyan mo talaga. Yung tao talagang hindi aalis sa tabi mo kahit na dumaan pa ang anumang bagyo, hindi kanya mag-isang iiwanan dito. 4 of fire to the 10 of earth. Definitely, this person here will enter your life at magugulat ka kasi you both have the same vision of dream world. Meaning to say, 'di ba, parang meron ka dito na parang, nasa isip mo na, "Ay gusto ko sa isang love life ganito yung person ko, ganito yung pag-uugali niya, blah, blah, blah," 'no? And unbelievable kasi yun din yung nasa isip nitong person na 'to 'no, knowing na hindi mo pa siya kilala. You've not met this person here yet 'no, hindi pa kayo nagkikita, hindi mo pa alam pangalan niya, hindi mo pa okay, although yung iba nakita niyo na yung glance niya rito, I mean yung glimpse niya rito 'no, that could be a sneak peek here. Naniniwala siyang ikaw ang kanyang answered prayer at naniniwala siyang you're destined for each other, Wheel of Fortune 'no. At ito yung parang first time na nakaramdam siya ng ganito towards a person. So, alam niyang isa itong klase ng, different feeling. Alam niya na ito yung klase ng feeling na dapat niyang hindi i-ignore at, ito yung klase ng, desisyon 'no, na dapat ay kanya ritong i-push. Pero nakikita natin dito kung sino man 'tong energy na 'to 'no, after seeing you, oo, after seeing you pa lang 'no, kahit hindi pa kayo unang nag-uusap. Kaya alam niya na iba talaga yung kanyang naramdaman 'no, kasi siya yung klase ng energy na hindi siya interesado sa kung sino-sino lang, okey? So, iba yung dating mo para sa kanya kaya talagang malabo nai-ignore niya yung naramdaman niya 'no, una sa'yo 'no. Kasi itong tao na 'to ay someone na oo, hindi nga siya yung nanonood ng mga tarot or energy readings pero naniniwala naman siya rito 'no, sa mga angels 'no, and even cupids, ayan 'no. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Napaka-importante po natin itong maunawaan. So, merong Diyos na banal, may taong makasalanan. Hindi sila maipag-reconcile eh. Hindi mapapagbati yung tao at ang Diyos. Sa halip, yung Diyos napupuot sa kasalanan, nagagalit sa kasalanan, huhusgahan ng kasalanan, hahatulan ng kasalanan. At sabi po rito, but the wrath of God remains on him. Ibig sabihin, kapag wala sa iyo si Kristo, walang atoning sacrifice, ang galit ng Diyos ang mananatili sa iyo. At nakakatakot po na mamatay at lumisan sa mundong ito na yung Diyos nananatili yung galit niya sa iyo. Yung hustisya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, nag-converge doon sa krus ng Panginoong Jesucristo. Pangalawa po, atonement is penal substitution. Pag sinabi pong penal, penalty. Pag sinabing substitution, tayo dapat yung nasa krus na pinaparusahan ng Diyos. Pero dahil mayroong atonement as penal substitution, si Kristo yung naging substitute natin. That's love. That's grace.